Mga kaganapan sa boxing. Mamayang gabi na nga ang labanan ng ating kababayan, dating long time super flyweight champion Jerwin Ancajas kontra WBA bantamweight champion Takuma Inoue sa Tokyo, Japan. Pinayuhan naman ng kilalang boxing trainer na si Nonoy Neri na dapat daw hindi tipirin ni Jerwin Ancajas ang kanyang mga suntok. Hayaan daw dapat ni Jerwin Ancajas na umigkas ang kanyang kamao sa bawat round laban sa current champion Takuma Inoue. Si trainer Nonoy Neri ay matagal na naging trainer ni Manny Pacquiao at sabi ni Neri na kaya ni Jerwin si Takuma at kailangan lang daw ni Jerwin ng maraming suntok. Mahina daw si Takuma kaya dapat manatili si Jerwin Ancajas sa harap ni Takuma at dapat din daw na si Jerwin Ancajas ang magkontrol ng laban. Sa galing lamang din si Jerwin at knockout daw ang maganda kasi hometown ni Takuma ang paglalabanan. Basta daw damihan lang ni Jerwin ang kanyang suntok para talunin niya si Takuma Inoue. Sinabi naman ng Ancajas na hindi siya makikipagsapalaran kaagad-agad kahit kahina-hinala ang lakas ng pagsuntok ni Inoue. Kung pagbabasa ng mga knockout ni Inoue ay 4 lang ang ninockout niya sa 18 na panalo niya. At ang plano daw ni Jerwin Ancajas ay obserbahan niya muna kung ano ang kayang ibigay ni Inoue, kung gaano ba talaga ang suntok nito at kung gaano kagaling ito sa mga unang round. At pagkatapos ay mag-a-adjust na lang sa estilo ni Inoue itong si Jerwin Ancajas. Kung babakbakin na ba niya ito o kaya makikipagboxing sa distansya lang. Pinabagsak naman ng isa pa nating kababayan, Froilan Saludar, itong si Takuma Inoue dati. Pero bumangon itong si Takuma upang manalo sa pamamagitan ng unanimous 10-round decision noong 2016 kay Froilan Saludar. Muling bumagsak itong si Takuma Inoue sa pangalawang pagkakataon sa kamay ng Briton na si Nordin Obali at sa panahong ito natalo itong si Takuma sa puntusan noong 2019. Pero itong si Jerwin Ancajas ay hindi pa bumabagsak sa laban at ang kanyang kabuuang 3 talo ay sa pamamagitan ng desisyon lang. Kaya dito makikitang matibay si Jerwin Ancajas. Kaya pwede rin itong payo ni Coach Nonoy Neri na birahin lang ni Jerwin Ancajas itong hapon na si Takuma Inoue. Ito naman si MP Promotions President Sean Gibbons ay nasa Tokyo, Japan na para saksihan ang aksyon at sinabi niya na si Ancajas ay nasa tamang kaisipan at nasa pinakamahusay na physical na kondisyon. Wala daw pagkakatulad si Takuma sa kanyang kapatid na sina Oya Inoue. Si Takuma ay isang kumpletong boksingero, gumagalaw at sinusubukang i-outpoint ka habang sina Oya isang athletic banger. Tamang-tama ang estilo ni Takuma kay Jerwin. Dagdag pa ito ni Sean Gibbons. Sabi pa ni Sean Gibbons na sa mga pinagdaanan ng Ancajas ay deserving ito ng isang break. Nalampasan ni Jerwin ang maraming mga bagay tulad ng COVID, 2 pagpapaliban ng mga laban kay Kazuto Ioka sa Japan, at itong laban nila ni Takuma Inoue ay naantala dahil sa pinsala ni Inoue sa kanyang pagsasanay. Sabi pa ni Gibbons na si Jerwin Ancajas ang gagawa ng sarili niyang kapalaran, na sa kanya na daw ang buong pakete para sa laban na ito. Bagaman daw na si Ancajas ay pangalawang laban lang niya ito, itong laban niya kay Takuma dito sa bantamweight division ay hindi daw ito nag-aalala. Pagkatapos mawakasan ang kanyang 6 na taong paghahari bilang IBF Super Flyweight Champion noong 2022 ay umakyat itong si Ancajas sa super bantamweight at pinatigil si Wilner Soto noong Hunyo. Pagkatapos nakatanggap siya ng tawag na bumaba sa bantamweight para sa pagkakataong manalo ng pangalawang corona at ito ngang tsansa na maging world champion siya ay magiging katotohanan ngayong gabi. Dagdag pa ni Sean Gibbons. Magsisimula ang boxing event ng alas 7 ng gabi mamaya. Samantala, Takuma Inoue handa nang makipagsalpukan kay Jerwin Ancajas. Itong labanan ni Jerwin Ancajas at Takuma Inoue na isang 12-round bout ay dapat nagaganapin noong Nobyembre 25. Ngunit hiniling ng Japanese World Champion na ipagpaliban ito dahil nagtamo siya ng bali sa kanyang kaliwang tadyang dun sa kanyang sparring. Pero ngayon ay handa na itong si Takuma na depensa ng kanyang titulo kontra Ancajas. Si Ancajas isang dating International Boxing Federation IBF Junior Bantamweight Champion na nagdesisyon ng umakyat ng kanyang timbang pagkatapos ng back-to-back unanimous decision losses kay Argentina Fernando Martinez. Bagaman mas maraming karanasan at mas maraming knockout na panalo itong si Ancajas, ay underdog pa rin siya sa pustahan
kontra Takuma. Samantalang si Takuma ay minus 275 dito sa pustahan. Dedepensahan ni Takuma Inoue ang kanyang WBA Bantamweight title sa unang pagkakataon. Pagkatapos ng 10 buwan na training sa United States, sangkas ang kanyang matagal ng trainer / manager na si Joven Jimenez ay bumalik sa Pilipinas noong December 5 at pinagpatuloy ang kanyang paghahanda sa survival camp sa Magallanes, Cavite. Nabaklasan ng titulo itong sangkas kay Argentine Fernando Daniel Martinez noong February 26, 2022 sa pamamagitan ng unanimous decision. Pagkatapos hindi na niya nabawi ang kanyang belt sa kanilang rematch noong October 8 ng parehong taon. Natalo na naman sangkas via unanimous decision. At dahil sa nahihirapan na sangkas na kunin ang timbang sa super flyweight division, at ito nga ang itinuturong dahilan kung bakit siya natalo ng 2 sunod na beses kay Fernando Martinez, kaya umakyat sangkas sa bantamweight division kung saan nagpakita siya ng lakas sa kanyang unang laban. Naka-score siya ng isang 5th round knockout kontra Colombian Wilner Soto noong June 24, 2023, at ito ang naging dahilan para maposisyon siya para sa isang title fight kontra Inoue. Ayon kay Takuma Inoue na si Jerwin Ancajas ang pinakamahusay naman lalaban na makakaharap niya. Gusto daw nitong lumaban hanggang dulo at gustong ipanalo ang laban. Iniidolo daw niya sa Ancajas at pinanood ang ilang mga bakbakan ng Ancajas, pero tingin niya na hindi pa niya lahat alam ang mga galawan ng Ancajas, lalo na pag nakaharap niya ito ng aktwal dun sa lona. Sa kanilang official weigh-in, tumimbang si Takuma Inoue ng 117.7 pounds, mas magaan ng bahagya dun sa 118 pounds na limit. Si Ancajas naman ay nag-overweight sa kanyang unang subok sa timbangan, kung saan napilitan siyang hubarin ang kanyang suot, kung saan sa wakas ay nakuha niya ang timbang na 117.7 pounds. Kasama naman sa boxing event na ito bilang undercard ang kasamaan ni Ancajas sa MP Promotion, ating kababayan Jonas Soro Sultan, na makakarap ang isa pang Hapon na si Rico Masuda. Sina Sultan at Masuda ay tumimbang na 117.5 pounds, parehas para sa kanilang 8-rounder non-title bout sa undercard. Si Jonas Sultan, isang dating WBO Intercontinental Bantamweight Champion, ay unang laban lang niya ito sa bansang Japan. May record siyang 19 wins, 6 losses with 11 knockout. Samantalang itong si Masuda ay may kartadang 3 wins, 1 loss at 3 knockout. Samantala, magandang bakbakan din mamaya kasama sa undercard ni Jerwin Ancajas, itong labanan ng Meksikano at Hapon. Dedepensahan ni Mexican fighter Alexandro Santiago ang kanyang WBC Bantamweight title kontra dito sa napakahusay na Hapon. Wala pang talo, Junto Nakatani. May mataas na knockout rate itong si Junto Nakatani, 73%. May record na 26 wins at wala pang talo. Edad 26 years old. May haba ng galamay na 67 inches at ang tangkad 5'7.5". Samantalang itong Meksikano na tumalo kay Nonito Donaire na si Alexandro Santiago ay isa naman volume puncher na slugger. Matibay tumanggap ng suntok at malakas ang stamina. Si Alexandro Santiago ay may record na 28 wins, 3 talo at 5 draw. May mababa siyang knockout ratio na 39%. Maliit lang ito, 5'2.5". 65.5 inches ang haba ng kanyang galamay at may edad na 28 years old.